KBP Oras! Eksakto en punto 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Inalisan ng pondo ang AKAP, ayuda para sa Kapos ang Kita program, sa ilalim ng panukalang 6.79 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Habang dinagdagan naman, binigyan naman ng malaking alokasyon ang edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Kinumpirma po ni Budget Secretary Amina Pangandaman na inalis sa 2026 national budget ang pondo ng AKAP o HUGS. HUGS. Isang social welfare program na itinuturing ng mga kritiko na isang anyo ng pork barrel na pinasimulan noong 2023 nina Speaker Martin Romualdez at ako, Bicol Party List Representative Zaldico, dahil na rin sa limitadong fiscal space. Naging kontrobersyal ang AKAP nang kunin ng Kongreso ang 12 bilyong piso mula sa budget ng DepEd at bigyan ng zero subsidy ang PhilHealth noong ginagawa pa lamang ang kasalukuyang budget, itong 2025 General Appropriations Act. Sinabi po ni Secretary Pangandaman na kinaltasan naman ng 71.7 billion pesos ang alokasyon para sa flood control project sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program, habang binawasan din ng 11% ang alokasyon para sa mga confidential funds. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Bago lang natin puntahan yung budget, binabati muna natin ang mga barangay chairman. Barangay chairman at iba pang mga barangay officials dahil pirmado na. Ayan. Pirmado na ang bonus nyo. Ayan. Bonus na mahigit 1 taon. Dagdag na panahon sa panunungkulan. Dati kakabakaban na si chairman Napapalitaan niya kasi na mukhang yari na ako Sa eleksyon yari na ako pero dahil sa pagsusulong ng mga kandidato noong eleksyon na palalawigin ng inyong term, tinupad naman nila. Ang kanila pong pangako. Yan ang mga politiko natin, mga nangangako. Formal na pong pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maging
naganap na batas, Yan. ang Republic Act Ano? 12232 Bakit na ano? na nagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayan. Nakatagda po sanang isagawa ang eleksyon na ito sa kailan ba ito dapat? December. December. Oo. Pero ito ay ipinagpaliban na at ginawa ng November 2026 Ayan. next year. So, isang taon. Well, 11 months. 11 months na naman. Pwede na rin. Ayos na rin yun. At ang isa sa mga pinagbasihan dito ng Pangulo sa pagpirma doon sa batas yung mga pahayag mismo sa COMELEC. Yan. Mula kay COMELEC Chairman George Garcia. Nagreklamo na yung COMELEC eh. Napakadami namang eleksyon. Meron pala kasing BARM, Bangsamoro Autonomous Region Parliamentary Elections. Medyo importante yan, kumbachero. Kauna-unahan po ito. Kauna-unahan po. Ito pala gagawin dito na sa itong darating na ng Oktubre. Yes. Kaya medyo masyado raw pong abala. Magiging abala, baka hindi kayanin ng COMELEC. Ayan. Saka dikit na kumbachero. Isipin mo ngayong taon na to kung walang mga postponement. Tatlong malalaking eleksyon yan. Within the year. Kaya nga Pero alam naman natin kahit na ho kami ni kumbachero noon pa ay lagi naming pinupuna itong tuwing darating ang barangay elections pinag-uusapan at may mga nagsusulong ng postponement. Kaya nga sabi natin, di ba? Appoint na lang yan. Wag na nga lang ini-elect yan para wala na tayong gastos na napakalaki. Baka pwedeng may magamungkahi sa Kongreso. Total naman sa November 2, 2026 pa ang eleksyon. Baka pwedeng wala ng eleksyon. Baka wala na, pwede nang wala yan. I-appoint na lang yan. Nasa konstitusyon ba yan, kumbachero? Na kailangang may halalan sa barangay? Ewan ko nga kung nasa konstitusyon. Baka naman at kung nasa konstitusyon yan, baguhin na rin yung konstitusyon na yan. Magtsatsa na tayo. Masyadong maiinit ang ulo. Ang ilan po sa mga hindi lang ho postponement para lang maipagpaliban ng eleksyon, ito hong batas na nilagdaan ng Pangulo, kundi binabago rin po dito yung term of office ng barangay. Yung title nga nung batas kumbachero hindi naman postponement ang nakalagay. Ang title po ng batas, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, andito lang yung kanina. Sanapin mga Nasaan ba? Nakawan tayo. Naakyat bahay na naman tayo. Naakyat bahay tayo. Pakita nga RH TV yung pinakita nyo kanina na batas na pinirmahan ng yung title. Yung RA 12232. Pinakita na ng RH TV kanina. Ito raw po ay nakasaad po dyan na ang mga barangay officials ay tinan mo nga naman magiging 4 na taon na. An act. Nasaan? Asan na? RH TV. Ano na? Ayun. Lakihan nyo konti para mabasa ko. Paki-zoom out ng konti. Konti pa. Konti na lang para mabasa na matatanda. Hindi, yung title lang. Yung title lang. Ayan. Nababasa mo na ba? Hindi pa rin. An act setting the term of office of barangay officials and hindi ko na makita. Talo ako bagsak ako sa ito nilakihan na. An act setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan. Ayan. And for other purposes. Pasado ka na sa Ideal Vision. Sa Ideal Vision. Mga taga-Ideal Vision, mukhang palitin na itong salamin ko. Doc Ann. Doktora Jessica D. Doktora Jessica D. Mukhang kailangan ng palitan itong salamin ko. Nakalagay po dyan sa batas na yan na ang panunungkulan ng mga barangay officials ay 4 years. Magiging 4 years pero 2 term na lamang. Ayan. 4 years per term pero 2 consecutive terms lamang. Ayan. So
total of 8 years. Parang yun ba nakalagay? Aha. Baka naman may tumawad pa din sa iba diyan, ha. Baka naman pwedeng 3 na. Hindi pwede. Kung ano yung nakalagay sa batas. Nakakadami na nga kayo eh. Oo. Incumbent barangay officials, ayun, yun nga yung binabanggit, hindi na rin pwedeng yung ngayon. Yung sa kasalukuyan ba ilan? 3 terms. Para 3 terms. 3 terms yung ngayon. Parang mayor. So kung naka 3 terms na kayo ngayon, kung last term nyo na ngayon, hindi na kayo pwede. Naka last sa term election. Sasabihin, hindi, bago batas eh. Bagong batas. Hindi, nilinaw ho yun dito sa batas. So klaro 'yun mga kababayan, ha, yung mga mga constituents na inis na kayo sa barangay chairman nyo. Gusto nyo na siyang matanggal dahil walang ginawa. Noong pa. Walang ginawa kundi magkonsinti ng kaguluhan sa barangay. Kaguluhan, hindi lang po yung kaguluhan tungkol sa peace and order, kundi kaguluhan sa traffic, sa parking, na parang wala kang barangay chairman. Gusto mo na siyang tanggalin, pasensya na po kayo. At meron pong extension ng term. Ito pong mga barangay officials dahil sa ang eleksyon ay sa November 2026 pa. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ayan, maya-maya po ay ating hihimayin naman itong budget. Isinumitin na po kasi kahapon ng Department of Budget and Management sa both houses of Congress, ano? Nagpunta siya sa House of Representatives. Ay, ano ba yun? Ito pong si Budget Secretary Amina Pangandaman. Dala-dala yung libro ng budget, yung NEP kung tawagin. National Expenditure Program. At maya-maya, nagpunta naman siya doon sa Senado, sa Senate President at kay Senator Win Gatchalian para ipresenta po yung National Expenditure Program. 6.79 trillion pesos po ito. Mas malaki daw po ng ilang percent, kumbachero? Mahigit 7%. 7%. Sa kasalukuyang budget. Pero kapansin-pansin po dito, eto, 2 items yung malaki. Una, yung nabanggit natin kanina. May kinalaman sa AKAP. Yung AKAP, tinanggal na po yan. Wala nang budget sa AKAP. So, mang-AKAP na kayo na mang-AKAP ngayon. Dahil sa next year, wala nang AKAP. Wala na yung AKAP. Wala nang AKAP. Patapos, yung pong budget para sa flood control, yung binanggit ni Kumbachero kanina, binawasan ng 71.7 billion pesos. Dapat lang naman. At siyempre, yung 4-piece kumbachero, dinagdagan pa yan. Ayan, dinagdagan yung dati na. At ang maganda rin, yung PhilHealth na nabasag ulo, dahil wala po silang allocation, zero subsidy po sila for this year, binigyan po sila ng mahigit 50 billion ng national sa ilalim po ng National Expenditure Program for next year. So mamaya po, abangan pa rin po natin. As usual, nakalagay sa konstitusyon, ang pinakamalaking budget ay ang sektor ng edukasyon. Yun! Bansyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Bago mo lang pisilin yan, Kumbatsero, isa pong pagtutuwid. Isang pagtutuwid. Tindi, no? Parang, isa pong pagtutuwid. Baka marinig ng Pangulo. May errata na naman. Nakikinig kasi yung mga taga-barangay na nagbubunyi na, medyo nalungkot nung banggitin mo raw na 2 years lang, 2 terms lang. 3 terms pala, Kumbatsero. 3 terms, pambihira. Barangay officials can still serve for 3 consecutive terms. Ganun pala, pambihira. Or up to Engineer Tony Nanggel, up to 12 years. Ganun ba? Pambihira naman. Napakaswerte naman. Nagkamali pala ako ng basa. Naduling ka, Kumbatsero. Talagang kailangan ng palitan. Palitan na. Ang salamin. Palitan na natin to. Doktora Jessica, dalawa lang yung aking nabanggit. 3 consecutive terms na 4 na taon. Aba, tinan mo nga naman yan. Matindi. Matindi. So, dinaig pa ang mga congressman.
Dinaig ang mga mayor. Di ba, ang mga local officials natin 3 years at 3 consecutive terms. So, 369 lang yun. Ang mga barangay, 12 years. Engineer Tony Nanggel. Maraming salamat sa iyong pagtutuwid, kumpanyero. Ayan. Palitin na. Dr. Jessica D, alam mo na, urgent to. Oras mo natin, Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Di Chaphun, 6:20 na ng umaga, ACS Balita. Susunod na! ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, 14 ng Agosto 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, Nyog-Nyogan Festival sa Quezon nagsimula na. Bahagi ng pagdiriwang ang alok na scholarship sa 10 estudyante. Pangulong Bongbong Marcos pinamamadali ang pag-aproba sa 2026 National Budget. DPWH walang magiging papel sa investigasyon sa flood control projects. Abogado ng isang akusado sa missing sa Bungeros humirit sa CIDG na ilabas ang missing affidavit. Missing affidavit din pala ng mga testigo laban sa whistleblower. Quezon City LGU nagkasa ng investigasyon sa bumagsak na debris mula sa isang kondo kung saan 3 ang sugatan. At PWD na nanalo sa Miss Gay na tagpo ang patay na may 13 saksak sa Lipa, Batangas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Marangkada na po ang isang linggong selebrasyon ng Nyog-Nyogan Festival sa Quezon. Layo ng naturang kapistahan na bigyang pagkilala ang mga coconut farmers. Aba, may ganun pala si Gob ba? Sige nga. Ayun. At iangat ang turismo sa lalawigan. Pinangunahan po ni Governor Helen Tan kasama si Department of Tourism Calabarzon Regional Director Marites Castro. Alam mo talaga, pangalan mo ngayon Marites. Alam mo ba? Alam mo ba, Director Marites, mga pangalang pag nababanggit mapapangiti ka. Tsaka yung Jennifer. Ayun. Pinangunahan po nila ni Dr. Helen Tan at ni Director Marites Castro ang opening ng 2025 Nyog-Nyogan Festival sa lungsod ng Lucena. Tampok dito ang mga agritourism booth na gawa sa mga materyales mula sa puno ng nyog. Kasabay ng pagdiriwang, ibinida po ni Governor Tan na magkakaroon ng alok na scholarship ang Nyog-Nyogan Foundation para sa 10 estudyante na nais kumuha ng anumang kurso. Ayun. Parang sabi nakakagutom naman yun. Ano ba yung hinahab-hab na yun ni... Mukhang pansit habab Oo, tinan mo nga naman. At ang sabi ni Dr. Helen Tan, alam nyo ba? Alam nyo ba na sa ilalim ng puno ng nyog ay may tangerine chocolate? Balik na naman sa tangerine. Congratulations! Patingin nga uli nung mga taga-RH TV yung unang parte ng video na to. Yan. Yun Yun, tinan mo. Ayun! Yung pala naman yun. May pag-ending pa palang ganon. May pag-ending, may bagong dance move pala ngayon. Magandang umaga sa mga taga Quezon.
Alas 6:27 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasa sa panukalang 6.793 trillion national budget para sa 2026. Ito'y matapos na formal na matanggap ng Senado at Kamara ang 2026 National Expenditure Program mula sa Department of Budget and Management. Sa inilabas na pahayag ng Pangulo, hinihikayat nito ang Kongreso na agarang aprubahan ang panukala para sa agarang pagtupad sa mga agenda ng administrasyon tungo sa bagong Pilipinas. Alas 6:28 na ng umaga, naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Pinagtibay na ng Senado ang Concurrent Resolution number 4 na layong tiyakin ang transparency at accountability sa pagtalakay sa pambansang budget. Kabilang dito ang pagla-live stream ng budget process kasama ang BICAM at paggawa ng matrix para mas madaling maintindihan ng publiko ang mga pagbabago sa pondo. Kasama rin ang paglalagay ng translation base sa dialekto ng bawat rehiyon o lugar sa bansa. Nakapaloob din sa concurrent resolution ang pag-upload sa website ng Senado at Kamara ng lahat ng mga dokumento na may kaugnayan sa budget process. Yung binabanggit ni Congressman Toby Chanco na yung small committee, di ba, pagkatapos ng second reading, yung period of amendments kumbatsero, tapos second reading, bago mag-final, meron daw tinatawag na small committee doon. Parang 4 na tao o 5 tao lang ang nagpapasok ng mga institutional amendments na hindi na alam ng mga members. Tapos i-imprenta na yun at yun ang ipapasa for third reading at yun naman ang i-endorso sa Senado. Sa Senado, tapos yun naman isasalang pa lang sa BICAM. Pero ngayon po, yung small committee, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, wala na yan. Malaki na ang committee. Malaki na yung committee. So yung entire Congress na ang gagayat nito pong budget. Sabi nga huli man daw at magaling, naihahabol din. Ayun. Alas 6:29 ang ating oras. Masantos siya kabasan at sa kayo namin nagbangon kila. Hindi maiimpluwensyahan ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Office Claire Castro, limitado lamang ang papel ng DPWH sa pagbibigay ng impormasyon at mga record ng proyekto. Sa pag-iimbestiga po, hindi naman po kasama mismo ang DPWH. Sila lamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. Dahil po ang siyang mag-iimbestiga rito po ay pangungunahan po ng Regional Project Monitoring Committees. At ang oversight team po ay ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev Regional Director, sila yung chair. Mahirap talaga pag gano'n. Ba't ba kasi pinalitan pa yung NEDA? Kadali-daling i-pronounce. NEDA. Ito yung tongue twister yung... Tongue twister pa yung DepDep. Ano ba talaga tama, Mother? DepDep? Department of Development, parang gano'n. Gano'n. Yun yung si Attorney Claire Castro. Parang hindi nagpalit ng damit si Attorney Claire, Mother. Napansin mo pa yun. Di ba pinansin natin yung kulay niya na suot kahapon? Pink. Baka yun ang kayang uniform. Maganda naman. Kaya lang kasi kahapon na natin. Pakita nga ulit mga taga RHTV. Ito, pagbigyan lang natin ito si Combatero. Mapupo na yan na hindi yata nagpalit ng saya hindi yata umuwi si Attorney Claire, Ay, oo nga, di ba? Hindi, iba yung kanya, yung print. Yung print sa harap, parang may yung nakaraang araw ay walang ganong print. Pag ganyan, Attorney Claire, kapag halos pareho, wag mong pagsusunurin. Parang hindi ka nagpalit May stylist dito. Alam niyo naman kami mga stylist dito. Di ba? Kami lang ang pwedeng mag-ulit-ulit ng damit. Kami ni Combatero. Yung araw-araw ito susuot namin. Pero kayo hindi. Mapupun
Yun ang sabi siguro Pinakialaman. ni Atty. Claire. Yusek Claire, magandang morning! Alas 6:32 ng umaga, DepDev nga, DepDev. Kung sa bagay, dati yung DepEd nakakaburol din eh. Dati Dex lang yan eh. Di ba? Dex. Tapos yung DOTC naging DOTR. Pero itong, yung DepEd, mas madali eh. Mas madali. DepEd. Ito, babalik ka ulit sa babalikan mo yung DepDev. Tama. Palitan na yan. Neta na lang ulit. 6:33 ng umaga. Diyos maray na aga sa Induga Boss. Mga Bicolano, mata na ka mo, gising na. Maaari pa ring tumanggap. Uy, ganon? Kala ko ba ibabawal na yung mga take-take na yan na Customs Commissioner Ariel Nepomuceno? Maaari pa ring tumanggap ng flood control projects ng pamahalaan ang mga kontratistang may kaugnayan sa mga politiko. Ito po ang giniit ng DPWH sa kondisyong sumusunod ang mga ito sa itinakdang legal, technical at financial requirements. Nilinaw ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na pinahihintulutan ng batas ang mga kumpanyang pag-aari ng mga opisyal ng pamahalaan o kanilang kaanak na lumahok sa public works bidding. Paliwanag ng kalihim, wala daw pong political component sa bidding process at tanging lisensya, equipment, manpower at financial capacity lamang ng mga kontratista ang sinusure. Ayun. Yun na nga ang sinasabi natin. Maliban na lang kung merong batas. Kung may batas talaga. Batas. Pero ngayon wala pang batas. Alas 6:34 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Induga Boss, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Nanawagan ang kampo ng isa sa mga pulis na isinasangkot sa kaso ng missing Sabongeros na ilabas ang affidavit ng 12 testigo laban sa whistleblower na si Julie Patidongan. Ayon kay Attorney Bernard Vitriola, Legal Counsel ni Police Master Sergeant Joey Encarnacion, kailangan ito para makumpleto ang investigasyon ng Department of Justice. Kumpiyansa si Attorney Vitriolo na makatutulong ito sa investigasyon para maabsuelto si Encarnacion at iba pang akusado dahil makikitaan niya sa affidavit na ang Patidongan Brothers lamang ang kumikilos na mistulang sindikato. Si Encarnacion ang sinasabing may-ari ng palaisdaan na umano'y pinagtapunan ng mga labi ng mga missing Sabongeros. Na ang direksyon ng affidavit ay yung mga tumistigo na mga dating tauhan ni Patidongan ay ang tinuturo ay yung Patidongan Brothers, yung nakita sa CCTV nagwi-withdraw ng pera, yung may hablot-hablot na tao, at si Don Patidongan ang on the ground. Sila yung may kinalaman sa mga nangyari doon, at wala silang nakikitang mga pulis doon sa mga pangyayaring gano'n. So yun po, maliwanag na walang ebidensya sa aking client na si Encarnacion kung ito ay lalabas, dahil doon pa lang walang overt acts na tinatawag natin. Yun, si Attorney Bernard Vitriola. ACS Balita. Alas 6:36 na ng umaga. Iniimbestigahan na ng Quezon City Government ang insidente na kinasasangkutan ng mga nahuhulog na debris mula sa isang condo building sa kahabaan ng Tomas Morato na ikinasugat ng 3 grade 7 students noong Martes ng gabi. Nakipag-ugnayan na ang QCLGU sa pamunuan ng Atherton Condo upang magkaroon ng assessment sa structural integrity kasama ang pag-iinspeksyon sa paligid upang malaman kung may panganib sa publiko. Ang mga biktima na pawang estudyante ng Don Rosas Science High School ay tatanggap ng tulong mula sa Social Services and Development Department. Pinag-aaralan na rin ng LGU ng QC ang pananagutan ng naglagay ng telecom antena. Yun, kaya nga pala parang may nakalagay na antena doon, ano? Malapit sa nahulog na palitada at binubusisi ng maigi ang lahat ng aspeto na maaaring naging sanhi ng pagbagsak ng debris, lalo pa nga at hindi itong unang pagkakataon na ito ay nangyari. 2 sa 3 estudyante ang inulat na malubhang na sugatan habang isa ay naoperahan na.
Bangkay na ng matagpuan sa Lipa City ang isang 25 anyos na PWD at kinoronahang Miss Gay 2025 ng Barangay Sambat, Tanawan City, Batangas. Kinilala ang biktimang si Jericho Eliorante na nagtamo ng 13 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan at ninakawan pa. Ayon sa suspect na si alias Paul, nakasakay niya sa tricycle ang biktima nang hipuan umano siya nito. Bagay na pinabulaan na naman ng pamilya ni Jericho na anya'y kilalang mabait at marespeto. Nakasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect na nakapag-alamang dati nang na-rehab noong nakaraang buwan ng Mayo. Alas 6:38 na ng umaga sa mga kababayan natin, kapitbahay natin sa Barangay Paltok, San Francisco del Monte, Quezon City. Ay, dati tayong laman ng Barangay Paltok, kumbatsero. Yan sa may, sa Frisco. Sa may Frisco. Yan, dyan sa mga taga Barangay Paltok, QC, San Francisco del Monte. Meron pong naghahanap ng mabibigyan ng pera dyan. Ang pangalan po ay Sherwin. Ayan. May lakasan na po ninyo ang inyong mga radyo. At hindi lang pera, marami pang iba. Yun lang ang gagawin mo. Makikinig ka lang sa DZRH. Ayos na! Sinna mo na nga yan. Sangka pa. Aha. At eto pa, kumbatsero. Pwede bang iban dito sa Pilipinas ang Facebook at YouTube sa mga minor de edad? Ayan. Kaya ba natin yan? Tulad ng ginawa ng mga Australiano. Ayan. Kakausapin po natin ang ating DICT Secretary. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oy, mga nanay dyan, mga tatay, masakit na rin ba ulo nyo sa mga anak? Sa mga anak na ayaw lumubay sa kaso social media. Ayan, nako talaga. Hindi lang YouTube Yung inaabot ng hating gabi o madaling araw. Hindi mo ayaw lumubay sa cellphone. Magagalit pa sa iyo Pagka sinabi mo, anak, tama na muna yung cellphone. Kumain ka muna. Ano ba? Baka magalit pa Pagka ganun ng anak, aasbaran mo talaga. Makakatikim talaga yun yung iba naman, namumupo. Ano po ba? Namupo nga. Pero barumbado naman yung pagkasagot sa magulang. Yan po ay impluensya ng sobrang access ng mga kabataan sa social media. Alam niyo naman, may mga interview na sa mga psychologists na may mga bata na minsan naiinggit dun sa mga napapanood sa social media. Ayan, talaga. Kaya yung kahit naman hindi kaya ng magulang nila, hinihingi sa magulang nila. Yan nga, nangyayari nga yan kahit sa hindi na, sa adult na Sa bagay, lalo na sa mga bata. Kaya po maganda tong ginawa ni Tokayo, ni Prime Minister Anthony Albanese. Parang yung Albania, naririnig ko lang ito. Naalala mo ba yung Florante at Lora? Doon lang natin naririnig yung nagpunta si Duque Conde sa Florante, sa Albania. Albania. Ito, si Anthony Albanese ay inanunsyo na po na starting December 10, December 10, 2025, ay ipagbabawal na po doon sa Australia
ang paggamit ng social media ng mga below 16 years old na mga Australiano. Ayan, At ha? Australiana. Oo. Oo. Australiano at Australiana. Pareho yan. Oo. Ang maganda po dito sa batas na ito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ito pala ay hiningi din ng mga magulang. Tingnan mo na yan. Oo. Doon sa Australia. Yun na yung naging panawagan ng mga magulang. At dito ay may parusa. May parusa. Oo. Ang Paano kung nagkaroon naka-access ang bata, ang minor de edad, ang below 16 sa social media? Pakinggan po ninyo at babasahin ni Kumbachero. Wala rito, Kumbachero. Wala pa dyan. Hindi ba binigay ko na sa'yo kanina? Kinuha ni Mother. Pinag-aaralan ni Sinabi Mother. ko pa naman babasahin. Wala rito eh. Ito na lang. Kakausapin ko na si Dr. ChatGPT. Ang sabi po ni Doc ChatGPT ay ganito. Doktor pala yan, ha? Doktor to, Kumbachero. Nag-PH dito. All children under 16 in Australia. Lahat ng bata na may edad mababa sa 16 sa Australia Cannot ay hindi maaari hold na humawak social media accounts. ayun ng mga social media accounts. Platforms must take reasonable steps. Ang mga social media platforms ay dapat na umaksyon ngayon to prevent under 16s from creating or keeping accounts para maiwasan ang mga minor de edad o 16 wala pang 16 na magkaroon ng accounts. At may multa, Kumbachero. Ito na. Pansinin po ninyo. Facing fines of up to 50 million Australian dollars. Aba, if they fail to comply. Yung bata ang mamumultahan. Ito nga, itong maliwanag. 50 million Australian dollars. No fines for young users or their families. Hindi pala yung batang nagkaroon ng account ang pagmumultahin. Sino ang pagmumultahin? At hindi rin yung kanilang magulang. Hindi rin ang mga magulang. Sino? Nagugulat. Sino? The responsibility is on the platforms. Ayun, ang responsibilidad daw po ay andon sa mga social media platforms. So sila ang pagmumultahin. Sila pagmumultahin, Kumbachero. Kapag naka-access o nagkaroon ng account ang isang below 16. Ang ganda nito. Tanungin natin ang isang paham. Ang tanong ngayon. Pwede ba yan dito sa atin? Dito sa Pilipinas? Siguro yung pwede pero ang tanong, kaya ba natin? Kaya ba ng gobyerno na alagaan ang kapakanan ng mga kabataan kagaya ng ginawa sa Australia? Kausapin natin ang isang pantas. Narito po. Kausapin na natin. Andito na siya. Kanina pa pala nasa linya. Andito na siya. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Kausapin po natin ang tagapamuno, ang kalihim ng Department of Information and Communications Technology, DICT, Secretary Henry Aguda. Secretary Henry, magandang morning! Magandang morning din po, Katunying, ka Jerry. At saka, pwede ba mag-ano rin ako, magandang happy birthday sa aking misis. Birthday po niya ngayon. Ano ba ang pangalan ni Mrs.? Baka magkamali po kami. Ang pangalan niya po Carla, pero ang tawag ko po sa kanya Bossing. Ayan, ma'am, Bossing Carla. Happy birthday. Aguda, happy birthday po sa inyo. Ito mo naman, nationwide. Hindi pala, worldwide. Ang pagbati po sa inyo. Opo. Secretary, kaya ba natin to? Ito pong ginawa ng Australia. Siguro dalawang tanong, Kambal. Pwede ba at kaya bang gawin ito sa Pilipinas? Kung ang tanong po kaya po yan. Yung paggawa ng batas para i-regulate yung paggamit ng social media platform para maprotektahan yung mga bata. Sabi nga ni Prime Minister Anthony, mga kababayan niya, we have your back. So kami rin po meron yan. So
nag-aral na yung policy team namin. Tapos meron po kaming isasabit na legislative priorities. Kasama po yan. Ipapagod po natin sa Kongreso at saka sa Senado. So, pero habang naghihintay sa batas, hindi naman wala tayong magagawa. So, isa rin po na draft namin last week. Kaya nga, very timely nga yung news na unahan lang po tayo ni Prime Minister Anthony. Nag-draft po kami dapat ng Safe Child Protection Department Order. Ang nakalagay doon, alam nyo ba yung parental control? Hindi naka-default eh. So, isa sa mga inaral namin, abang wala pa yung batas na yan, dapat sa mga telco at saka social media platform, naka-default yung parental control. At saka may tinatawag yung mga ibang bansa, ang tawag nila one-click. Ngayon pag parental control ka, ang hirap, magna-navigate ka pa. Kaya kung ikaw yung magulang, tatamarin ka na maglagay ng parental control. So isa po yun sa i-require natin. At kamakailan po, di ba, nagsabi ako na sumulat tayo kay Mr. Mark Zuckerberg. Sumagot na po. Ay, buti naman. Ayan na pala. Sumagot po. Sa Koryo po ba sumagot? Sa post office? By mail? By mail? May email po. Akala mo nga i-friend niya ako. Pero okay na rin po. Nasa email siya. Nagpadala. Hindi lang sumagot. Magpapadala siya ng policy team niya. Ito yung international policy team. Bababa po sila dito sa Pilipinas ng next week po. Isa po sa pag-uusapan namin yan. Alam nyo, pwede rin naman madaan sa pakiusapan. Sasabihin namin kay Facebook, alam nyo po, yung polisiya po ng Australia, maganda yan. Gusto rin namin gawin sa Pilipinas yan. Baka naman po pwede unahan nyo na. Pag nagawa po natin yun, 80% maproprotektahan na yung mga kabataan natin sa social media, lalo na sa Facebook po. Paano po yung naka-default na, ano ba yung nasa parental control at anong kainaman yan kung sakaling yan naka-default? Yung na mas madaling gawin ng magulang. Opo. So, meron sila tinatawag na parental control by default or child safety by default. Yung mga telco kasi, pag kumuha kayo ng app, halimbawa, isa-set up nyo, ng Wi-Fi. Isa-set up nyo sa bahay. Usually may app yun, di ba? Dapat naka-front and center na doon. Naka-on na po ang parental control. Yan, so okay na yan. Hindi mo na aalalahanin. Baga, wala ka nang gagawin. Ngayon, kung halimbawa, wala namang bata sa bahay nyo, di pwede mong i-off. Tapos pwede ka mag-enjoy. Kasi ngayon, ang problema, nakakaligtahan ng mga magulang, ay, teka, pwede pala to sa mga bata Pwede, mas maganda kung hindi na niya iisipin yon by default. Sa cellphone, pag pumili kayo ng cellphone, dapat automatic naka-parental control na yan. Yan naman po kakausapin natin si NTC para yung policy na yan, i-apply din sa mga telcos. Maganda po yun. Yung binabanggit yung naka-default, isip-isip mo, pagbili mo, ano ba, ito, katulad po nung isang bata, nung nakaraan secretary, 13 years old na batang lalaki, ng rape at pinatay pa yung isang 8 years old dyan sa Quezon City. Nung tinanong po siya ng pulis, alam niyo sabi nung bata, gusto niyang gawin yung napapanood niya sa porn video. Porn video. Bakit may access yung bata sa ganon? Kaya siguro, itong ating mga, tama kayo yung mga telco, data man yan, o kaya yun namang wifi, yung supply. Pag-install mo yan, dapat automatic, walang access sa mga porn sites ang mga bumibili. Bahala na siya, kung malaki na siya, kung kaya niyang maging responsable. Opo, tama po yun. And po, isang bagay po yan, tawag dyan, very apparent, kitang-kita yung problema. Pero babala rin po doon sa mga magulang, bakit importante yung child safety tsaka parental control. Yung ibang sexual predators po, yung mga pedophilia, nagkukuleg ng data minsan sa mga bata. Tapos may tinatawag po tayo sexual grooming. Yung bang makikipagkaibigan sila, akala nung bata rin yung kausap nila. So, screen-groom na yung bata. Unti-unti. Mahirap pong bantayan yan. Kaya delikado po ngayon talaga ang internet. Lalo na yung mga deepfake. Akala ng mga bata, kausap nila bata, pero matanda na. May mga predators po talaga sa internet. Alam nyo, magandang ginagamit ang internet sa edukasyon, sa medisina, pero hindi mo masabi talaga. May mga nag-e-exploit
Ang isa po namin gagawin, hindi na habang kinakausap namin yung mga pribadong telco at saka ISP for the parental control, itong buwan po, inaayos na namin na yung free wifi na provide po ng gobyerno at saka lahat ng facility ng gobyerno, pag-eksperimentohan na po natin yung parental control by default. Pagka kinausap namin yung mga telco, ginagawa na po ng gobyerno. Tapos papakita namin sa kanila paano gawin. Para sisimulan po natin sa mga services na provide ng gobyerno din. Critical po yan kasi nasa pag-aaral na nabanggit nyo nga kanina, tumataas ang depression ng mga bata, suicide rate, at yung talagang nakakatakot, yung predatory tactics ng mga pedophilia. Isa po yun sa delikado sa internet. Oo, ayan, tama-tama yan. Hindi lang doon sa mga na-access na yan, pati ho sa online gambling, Secretary, di ba isa pa yan at mukhang tinatalakay din yan sa executive at maging sa Congress, yung online gambling. Sa tingin nyo ba tayo rin mismo may magagawa na, kung sakaling payagan yan na i-regulate lang at hindi i-total ban ang online gambling, ay may magagawa talaga para ang mga bata ay hindi maka-access? Opo. Alam niyo po, Ka Jerry, kaya rin maaga yung gising ko ngayon, maliban sa birthday ng aking bossing. Haharap po tayo mamaya sa Senado, tama pala. sa Committee po of Games and Amusement ni chaired by Senator Erwin Tulfo. And isa po yan sa tatanungin sa amin. So ang nakahanda ko pong sagot dyan ay maproprotektahan natin sila. Ang unang-unang priority namin is linisin yung illegal online gambling. Tapos, kung susunod naman, may mga regulation na papagawa ang PAGCOR kasi PAGCOR po nagre-regulate niyan. Nakipag-usap rin po kami kila Chairman Altenco. Dikit po kami ng DICT at sila na pag may in-apply sila na control, mamomonitor namin na ginagawa sa internet. Ayun. Tulad doon ng isabong, ibinawal na sa atin ang isabong, pero meron pa rin nakakapag-isabong at nakita nga natin doon sa nung mapicturean yung isang congressman na meron siyang na-access, nabuksan na may isabong. Tama, na-access pa. Ba hindi kaya ng DICT na talagang malipol, mapuksa, mawala? Totally na hindi magsagawa man sila ng sabong dyan, hindi ma-access ng kahit sino sa atin. Kaya po yan. Ito po yung binabalanse lang po natin. Binabalanse natin yung freedom of expression. Isa po yan. Kasi ayaw naman natin na may tatanggalin tayo, may nakita lang tayong manok, akala natin sabong na. Yung pala, cultural, show. Diba? So, binabalanse po yan. Pero, mga 8,000 na ata na illegal sites ang naibaba po natin. Libo-libo po kami kung mag-shutdown. Araw-araw nag-shutdown po kami. Ang problema lang sa internet, kagabi po, kausap ko yung GSMA. Ito po yung asosasyon ng mga telecoms. Pumunta po dito sa Pilipinas. Kasama ko si NTC at saka si NPC. In preparation nga dun sa Senate hearing ngayon, tinanong ko, buong mundo ba ang pinakamaganda na protection dyan, Singapore? Sa Singapore ba, wala na talaga yung online illegal or Sabi nila, hindi. Kasi yung mga kriminal, napaka-sophisticated po. May mga tinatawag sila na nagagamit nyo po siguro yun, yung VPN. Kung gusto nyo itago yung... may maraming gumagamit po ng VPN. Location mo. At ngayon, kahit na yung pinakadalubhasa, kausap ko rin yung telco kagabi, hirap silang i-penetrate yung VPN. Isa po yan sa mga reason kung bakit kahit na nagtanggal na kami ng libo-libo, may sumusulput ba? Kailangan talaga mapalo yung mga yan. Sabi ko nga, sample. Kasama ko po si PNP General kagabi. Sabi ko, General, sampulan na po natin yan. Pag nasampulan natin yan, baka matakot yung mga yan. At least na nakikita natin na sulit ang bayad sa inyo. May ginagawa kayo. Katulad ngayon, Secretary, habang pinapanood ko yung presentation ni Secretary Amina Pangandaman, ang laki ng budget ng DICT, nilakihan
Para sa inyo. Nilakihan niyo. Opo, nilakihan. Talagang sana yung, sabi nga ng Pangulo, andyan ang labanan eh. Andyan na, pati sa kriminal, andyan na ang labanan. So, kailangan pong maramdaman ng ating mga kababayan na napoprotektahan po sila sa pamamagitan po ng gobyerno. But last question ko po, babalik lang po ako dun sa original topic po natin. Yung proposal po ba ninyo na dinraft for legislation na isasubmit po nyo sa Congress ay katulad din nitong ginawa sa Australia na ang mananagot kapag ka po sakali na maka-access sa social media, ito pong mga minor de edad, well, yung below 16, ay ang mga telco, ay ang mga platforms, ganun din, parehong-pareho? Hindi naman. Maganda yung binalangkas ng Australian government. Pero ang primary pa rin po na magkakaroon ng kasalanan diyan ay yung nag-provide ng content o yung predator. Ang social media platform may liability rin siya. Pero hindi siya yung primary. Ibig sabihin, pag lumusod sa platform niya, may separate na sanction siya na pwedeng financial, pwedeng kulong. Pero hindi siya, ayaw naman natin na sabihin na, pag social media platform ka at nagkaroon ng pagkukulang dyan, ikaw yung primary. Pero sangkot siya. Kasi ngayon, hindi siya talaga sangkot eh. Dapat damay siya. Ang gusto naming i-pattern, tulad ba ng how we regulate broadcast media? Sa broadcast media, pag maganda yung palakad mo at let's say, nalusutan ka, hindi mo naman kasalanan, absuelto ka. Pero, pag talamak na pabaya ka at pinapabayaan mo na bad content ang dumadaan sa social media platform mo, yan, meron ka ng separate na sanction. Ganun po. At ano naman po, aaralin po yan. Magkakaroon po ng public consultation. At I will leave it up na po to the wisdom of the legislature. Pero isasubmit po namin ang isang polisiya at isang suggested legislation to protect yung mga kabataan natin. Mukhang yung sa Australia ay doon mismo nakasentro doon sa pagkakaroon ng account. Doon sa account lang. Doon sa account, sana ganun din po ang i-propose yung Secretary. Ang gusto nila, walang account dapat ang mga bata, ang below 16. Kaya kapag nagkaroon ng account ang isang below 16, ang mananagot yung platform. Ganun ho yung ginawa nila eh. Secretary. Tama po. Ganun din po. Kasama po yon. Pero ang gagawin natin, i-broaden natin yung law para tuhog na lahat. Yun naman pong sa account. Alam mo, kaya yun yung i-appeal ko sa Facebook. Sasabihin namin sa Facebook, alam nyo, isama nyo na sa community standards nyo. Na pagka below 16, huwag na magkaroon ng account. Mahirap naman yan. Pwede naman po kasing voluntary gawin ng social media platform. At hindi lang Pilipinas makikinabang. Buong mundo makikinabang yan. Pag napapayag po natin sila, yung team po nila Mr. Mark Zuckerberg. Tapos, pag ginawa ni Facebook yan, susundan na po ng mga ibang social media platform yan eh. Kasi kung ano ginagawa ni Facebook, sinusundan lang. So meron na palang, parang i-require na natin sila na mag-KYC dahil sa ngayon, kahit sino nakakapag-open ng account ng Facebook, multiple accounts nang hindi kailangang alamin kung ilang taong ka at anong gender mo pa nga eh, di ba? Tama po yun. Actually, may mabang apps nagki-KYC. Alam, pag pumasok kayo sa Facebook, dapat may general KYC na at the start pa lang. Ngayon, tinatanong lang kung human ka o robot ka. Totoo. Minsan, hindi na enough yun. Dapat kung human ka, malaman mo rin yung edad. Minsan naman, sasabihin mo, magsisinungaling ka sa edad. Yung mga bata, sasabihin nila, 18 na sila. Pero hindi naman sila 18. May mga ganun eh. So dapat, pagdating pa lang sa identity, truthful ka na. Diba? Yun po yung mahaba-habang pag-uusap yan namin ni Facebook next week. Tapos kung ano man yung isagot nila, i-share ko po sa inyo. Sige nga po. Para tuloy-tuloy yung natin, yung discussion po natin sa pag-secure ng social media platform. Ayun. Okay. Secretary, maraming salamat po sa oras at good luck po sa hearing mamaya. Thank you. Thank you. Maraming salamat po.
Ayun. ACS Balita. Narinig ng mga kababayan natin ang secretary ngayon ng DICT. Yung sinasabi natin na alam niya yung trabaho niya. Alam niya yung ginagawa niya. Totoo. Hindi pakuya-kuya-kuy lang. Ayun. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Get it on. Happy birthday sa isang taong pakatahimik lang. Tatahitahimik lang. Senator Mark Villar. Aba. Si Mark tahimik lang. Pero birthday niyan. Happy birthday, Mark. Senator Mark. Happy birthday. Laban tayo dyan. Magandang morning din kay General Diaz, Rodolfo Diaz, na nakatutok sa atin dyan sa Pangasinan. Para pa lang si Habi Jess Diaz, na napakaagang nagja-jogging, nagwo-walking kanina. Sabi ni General Diaz, good AM sirs. You always make my day whenever I listen to you guys daily. You enliven the airspace. Wow. At hindi yung mga... Thank you. Iba talaga yung mga general mag-English. General, good morning. Masantos siya kabusan. Edjing kayo amin. Agbangon kila. Ayaw. At magandang umaga rin, kombatsero, kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirin. Namimiss ka na raw ni Yuel Reyes Subel. Hindi mo raw siya sinasagot pagka gusto kanya interviewin, General. Kuya Mel Magno, magandang morning at belated happy birthday. At magaling po kayo, Ma'am Lorna Paradero. Yan, si Michael Santamarian at si Ate Sel. Sila raw ay laging nakatutok dyan sa may Angono, Rizal. Abas, na taga-Angono. Sa Angono hindi pala nila. Anggono yan. Angono pala yan. Ayan. At sabi naman ni Kuyang Arthur Fermin at ni Ate Alice Fermin, Ohio gozaimasu. Pakibati daw ng happy birthday si ka Dennis Gadiano na nakadestino dyan sa Bohol. Happy birthday. Mayong buntag ka Dennis. Happy birthday. At meron na tayong panalo. Abangan nyo. May nanalo na tayo sa Barangay Paltok. At abangan din po ninyo. Ito palang, natuwa naman ako dito sa sinabi nitong si Congressman Sandro Marcos. Na ayaw daw niyang ang Kongreso mag-imbestiga. Nadali mo, Kong Sandro. Minessage ko nga kahapon siguro late na niya nabasa kaya gano'n na lang yung gano'n, yun ang sagot niya. Pero nung narinig ko kasi yung sinabi niya na kami, iimbestiga namin sarili namin, parang gano'n. Kaya nga. Kaya tama, nadali mo, bata. Batang-bata, nagnganga. Gano'n sana. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, pagtalakay sa 2026 budget, uumpisahan na ng Kamara sa Lunes.
Batas na magpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Congressman Sandro Marcos kontra na mag-imbestiga ang Kamara sa mga congressman na sangkot sa flood control projects. Alkalde ng 13 Martires nagpaliwanag kung bakit wala siya sa City Hall nang isagawa ang 5-minute response drill. Pulis na rumisponde sa hostage taking sa Bulacan nag-viral. Hinangaan sa mala action star na pag-aresto sa sospek. At alak, mga vendors, pag-iingay, bawal sa paligid ng UST at San Beda sa panahon ng eksamen. Bar exam ngayong September 2025. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Bago lang tayo magbalita, mamigay muna tayo ng pera. Mula sa Barangay Paltok sa Frisco, sa Quezon City, mamimigay ng pera si Sherwin Alfaro. Sherwin! Go! Dito nga sa Barangay Paltok sa San Francisco del Monte sa Quezon City, talaga namang nahuli tayo. Tayo ang nahuli. Mantakin mo itong Grab rider na kanina pa nag-ikot daw dahil mula doon sa programa ni Angelo Palmones. Hinahanap na tayo tapos sumarinig nga sa programa nyo na inanunsyo na nandito tayo sa Barangay Paltok. Eto, nahuli tayo dito. Kuya, pangalan mo? John Mark po. Si Kuya John Mark? Opo. So, anong kwento mo kanina? Nung kay Sir Angelo po, hinahanap ko po sila sa Nayong Kanluran, hindi ko naabutan. Tapos nung sabi ni Sir Anthony na nandito sa Paltok, yun po, kanina pa ako ikot dito. Talaga. Ikaw ang hinahanap ha? Nahuli kami. Dahil nahuli mo kami ito, meron na 1,000 piso. Iyon! Matumal po. Matumal. Ay, huwag mo na. Maraming salamat po, Sir Jerry. John Mark, taga saan ka ba, John Mark? Taga saan ka? Taga Paltok lang po. Taga rito lang din. Saan ka ba? Taga Kundiman ka ba? Taga Kundiman Street? Kundiman? Sa ano po ako sa Hermosa. Hermosa. Ayos. Alam mo naman. Thank you, John Mark. Ayos. Masipag. Actually, hindi talaga siya yung winner eh. Siya yung winner na dito bahay. Salamat John Mark. Pagpapako na sa sana. Ay! Inaarang ka na. Inaarang ako. May bantay. May pusa. May bantay na pusa. Ayan. Kaya ko na yun. Parang may siyapawan sa harap ah. At nanonood na nga. Naku, nag-freeze partner. Ayan. Ayan, medyo lumalakas-lakas. Itong bahay na to. Ayun, magandang umaga po. Aba, may TV. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Lagi kayo nakadisyan. Opo, tuwing umaga po, pagising pa lang po ng ino-open na po kaagad namin. Kaya nakabutan namin si Ka-Angelo Palmones po. At syempre, sino pa po rito announcer pag umaga? Katunyingin, Ka-Jerry Baha po. Yehey! Samuel Libulan po. Yan si Kuya Samuel. Ano ba yan? YouTube? YouTube o cable? YouTube po. Sa YouTube. YouTube na talaga. Walang radyo. Ay naku, ito meron kang 1,000 pesos. Thank you po. Sakto po, magdidibo po yung anak ko ngayong Sabado. Oy, happy birthday! Happy birthday! Pangdibo na, yan ang pangdibo na. Dahil birthday ng anak mo ngayong Sabado, ito meron kami regalo. 2x2 component. Mini component! Meron mo na din para kay tatay naman sa taas po. Ayun, tama. Siyempre, dahil magdidibo, may handa dapat. Meron naimbag na bigas. At grocery, sagot na namin ng pansit. Ayan, no? Kita nakalutang ng pansit. At siyempre, meron pa Diesel H t-shirt at Diesel H umbrella. Ano po masasabi nyo? Thank you po sa DCRH at binabati po namin si Katonying. Lagi pong pumupunta dati po yan dito sa amin sa Calleja compound po. Sa Calleja pala, Calleja compound pala yan. Natin niyo pong sako, hello po. Ayos. Nangangasiwa ba ako dyan? Oo na. Nangangasiwa ba ako dyan? Katonying hello po, from Calleja po. Ayos. Thank you. At ito yung magdidibo, ayun yung magdidibo yan.
Asay magdidibo. Ayun naman. Happy birthday. To you. Kahit sa litrato lang nakantang ka natin. Manalo ng 1,000 pesos. Laging tumutog sa Diesel Ace. Baka kayo susunod natin ko sa Diesel Ace Malakas promo. RH6. Sugar bottle para DZRH. Sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at kay Samuel ng Calieja Compound. Samuel Bilibit. Ng Calieja Compound yan sa Paltok, Frisco. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 7:21. Ang oras ay hatid sa inyo ng ENT Center. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Balik-balita po tayo at 7:27 in the morning. Viral ngayon sa social media ang video ng mala action star na pagdamba ng isang pulis sa isang lalaki ng hostage sa isang palengke sa Baliwag, Bulacan nitong Miyerkules. Sa viral video makikitang may hawak na patalim ang suspect. Ayan Ayun At nakaambang isasaksak sa tinderong biktima. Pakalipas ang ilang minutong negosasyon, hindi pa rin binibitiwan ng suspect ang kanyang patalim. Yun! Dahilan para umaksyon. Mga timing. Para umaksyon si Master Sergeant Francis Damian. Uy, Larry, baka mag-anak mo to. Mag-anak ni Larry Damian yan. Mga kaibigan, ito po si Francis Damian. At dinamba ang suspect sabay hatak sa patalim na hawak nito. Matagumpay na naagaw ni Damian ang patalim at naaresto ang suspect na si alias Boy Mangisda at construction worker. Paliwanag nito, hindi siya lasing. Marami lang umanong humahabol sa kanya kaya nagawa niyang i-hostage sa tindero sa paniniwalang makikinig ito sa kanyang sasabihin. Mana pala ng audience. Gusto lang pala ng kausap nito. Ayun, sa galit tuloy nung vendor. Ayun, nung maitumba na, ayun, inupakan siya. Gusto mo ng kausap kausapin mo kamao ko. Talk to the hands. Sabi siguro, Panginoon kong buhay ito. Samantala, dumipensa si 13 Martires Mayor Gemma Buendia Lubigan makarang hindi madatnan sa kanyang opisina sa City Hall nang magkasa ng 5-minute emergency response drill ang PNP. Ayon kay Mayor Lubigan, nasa bahay siya ng mga panahong iyon at nakikipagpulong sa kanyang mga constituents at mga stakeholders hinggil sa official matters. Git ni Mayora, ang kanyang tungkulin bilang alkalde ay hindi lamang nakakulong sa office desk ng alas 8 hanggang alas 5, kundi umiikot ito ng 24 oras. Yun, todo paliwanag si Mayora, Pakiusap ni Mayora sa publiko, wag naman siyang husgahan. Wag husgahan ang mga public servant batay lamang sa isang insidente, kundi sa kabuuan ng kanilang pagsisilbi sa publiko. Isang executive order ang inilabas ni Manila Mayor Isko Moreno na nagbabawal sa pag-inom at pagbenta ng alak, mga vendor at pag-iingay sa loob ng 500-meter radius ng San Beda University at UST kaugnay sa gaganaping 2025 bar exam sa susunod na buwan. Batay sa nasabing EO, ipatutupad ang liquor ban sa September 6 mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. September 9 naman mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi ng September 25. September 10. Saka na nga ito. Nalito na ako Nalito ako dito sa... Ayan, basahin nyo na lang. Ito po yung pecha. Ulitin natin September 6. Saka nakakita na newscaster na umayaw. Ayaw ko na. Kayo na nga magbasa. Kayo na magbasa. Ayan naman yung iyo. Andiyan naman. Available naman. Ang bihirang pati siya. Nakalilito naman kasing maano bang sabihin tuwing may bar exam na lang. September 6 hanggang September 7
September 9 hanggang September 10 at September 13 hanggang September 14. Huwag muna kayo uminom. Ayan. At pati daw yung mga ambulant vendors, at yung mga nag-iingay doon. karaoke, loudspeakers, ganyan din ang mga political rally, parades, parties, concert at iba pang maiingay habang may exam. Kapag ka daw po nag-ingay kayo habang may bar exam, papalakpukin kayo ng bar. Ayan. Samantala, muling ipinagpaliban ni Pangulong Bongbong Marcos ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa Disyembre ng taong ito. Ito ay matapos lagdaan ng Pangulo ang Republic Act No. 12232 o Act Setting the Term of Office of Barangay Officials and Members of the Sangguniang Kabataan na nagtatakda rin ng bagong schedule para sa eleksyon. Sa ilalim nito, isasagawa ang barangay at SK election sa unang Lunes ng Nobyembre ng susunod na taon at pagkatapos ay tuwing ika-4 na taon. Ibig sabihin, sa ilalim ng bagong batas, magiging 4 na taon na ang panunungkulan ng mga barangay at SK officials at meron silang 3 termino. Pinapayagan din ng mga opisyal ng barangay na magsilbi ng hanggang tatlong magkakasunod na termino habang limitado lamang sa isang termino ang SK officials. Tutol si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos na ang Kamara ang manguna sa investigasyon sa pagkakasangkot ng ilang mambabatas, congressman man o senador sa maanumalyang flood control projects. Para kay Congressman Marcos, hindi dapat ang Kongreso ang mag-imbestiga sa kanyang sarili. Kaya makabubuting intayin na lang kung ano ang magiging direktiba ng Malacanang. Dagdag pa ng Presidential Son, dapat bigyan ng pagkakataon ng Presidente na maaksyonan ang mga impormasyon na nakalap nito hinggil sa mga nakinabang na opisyal sa bilyones na halaga ng flood control projects. I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. The president already released certain names and figures in his press con the other day. I think what will be happening in the next few weeks, although the House, I believe, should assist in being able to identify where the anomalies are, I think... Pero mas maganda yung una niyang sinabi doon. Mas maganda yung ibang soundbite doon. Tama natin tanong. The House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control projects. I actually agree. I agree. Why would a body investigate itself? It would be wise and... Ayun. Bakit daw Why would a body investigate itself? Yun mismo, yun ang pang soundbite. Yun ang pang soundbite. Ang tinig ni Congressman Sandro Marcos. Alas 7:34 ang ating oras. Aarangkada na sa Lunes, Agosto 18 ang pagbusisi ng Kamara sa panukalang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ayon kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, tagapangulo ng House Committee on Appropriations, mas maaga ito kaysa sa original na schedule na September 1. Git ni Swansing, mas mainam na masimulan agad ang deliberasyon lalo't na-turn over naman na ng Department of Budget and Management sa Kamara ang National Expenditure Program. Deliberations kick off na po on August 18 because before we were looking at a later date, but now that we have the NEP with us, we would like to start the deliberations as quickly as possible. So Monday po, we do the DBCC, and that allows us a lot of time because as we committed on the part of the House with the reforms that we're putting forward, the abolition of the small committee, the move towards an open BICAM, and the engagement with the CSOs, lahat po yun, the reforms would we would like to do that over the course of the deliberations. That's why we want to allow for more time for the deliberations.
Target ng Kamara na matapos ang deliberasyon sa loob ng 2 buwan at maipasa ang budget bill bago ang Oktubre 10. Kabilang sa may pinakamalaking alokasyon ay ang DepEd na may 928.5 billion pesos. Sumusunod ang DPWH 881.3 billion at Department of Health 320.5 billion pesos. Alas 7:36 ng umaga. Susunod! Tito Boy! O yung mga AKAP beneficiaries, sagad nyo na ngayon. Mga-akap na ng mga-akap ngayong taon. Dahil next year, wala na yan. Ayun. At standby lang, RH15. Meron daw pong may mga manok. May mga manok na hinuli. ang saik. Aba, yun ang mga naman. Pati manok, ha? At meron po tayong update doon sa building na natungkab ang semento. May nabaksak ang mga bata. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:37. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Meron daw pong ilang jeep at taxi na nasampulan ng saik. Ito yung mga enforcers ng DOTR, no? Yung jeep daw po na may manok sa hood, sinita. Aba, ano yun? Dahil buhay ba yung manok? Panabong ba yun? Panabong ba yan? Alamin nga natin ang report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry, ang 4 nga na pampasaherong jeep at isang taxi ang nasampulan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa nagpapatuloy nila na random road readiness inspection dito sa EDSA, lungsod ng Pasay. Sa pangungunan sa Iked Rizon de la Torre, kabilang sa mga tinikitan at nakumpiskahan ng lisensya ang isang jeep na agaw atensyon dahil sa isang manok sa unahan o hood ng kanyang sasakyan. Ipatatanggal lang sana ng saik. Buhay! Buhay pala yung manok. Akala ko yung manok na yung disenyo, yung tawag doon, yung magagaling na mga artist. Yung mga pan-display. Pan-display, oo. Buhay na buhay manok. palang manok. Buhay pa at ang malupit pa ka, Jerry Katunying, walang tali yan. Walang tali yung manok na yan. Hindi umaalis kahit umaandar? Hindi umaalis. Aba, magaling Hindi dapat hinuli yan. Dapat nga palakpakan yan dahil may tropa siyang manok ang malupit pa dito, ang sabi ng driver, 10 taon na daw niyang kasama sa pumamasada yung kanyang manok na yan. Napapaswerte raw niya at ibinilin din daw kasi ng kanyang nanay. Ipatatanggal lang sana ng saik yung manok na yan sa sasakyan, pero nang sila'y mag-inspeksyon ay nadiskubre yung samot-saring paglabag o violation ng driver, kagaya ng pagkakaroon ng food na gulong at yung mga brake light. Ayon so, hindi pala pampaswerte yung manok. Minalas minalas siya ngayong araw. Sa loob ng 10 taon, ngayong araw siya minalas dahil na-champion siya ng saik. Ayun, yung manok maliit Yung ang tawag yan, yung bantam. Pero parang hindi ako naniniwala sa kwento ng driver na 10 taon na yung manok 10 taon. Ba't naman magiging 10 taon yung manok? Parang pinaglololoko na tayo ng driver Maliit lang ka, Jerry Katunying. Hindi ko nga, tinatanong ko natin kung panabong daw. Hindi naman daw. Hindi panabong yan. Hindi naman daw panabong. Sabi ni De La Torre, 5,000 piso daw yung pinakamababang multa sa mga violator na kailangan pang tubusin yung kanilang lisensya sa punong tanggapan ng Land Transportation Office. Pakinggan natin yung maikling bahagi ng naging panayam kay De La Torre. Pagkat dito po yung maraming mga pampublikong transportasyon na marami pong naisusumbong sa atin ng ating mga kababayan na nagkakaroon po ng paglabag po sa roadworthiness. Marami po tayo napapansin na mga bumibiyahe na may mga depektibong parte ng kanilang mga sasakyan. Kaya ito po yung mga inuuna natin, yung mga major highways po natin dito sa Metro Manila. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you Giselle. Oy, Kuyang Jerry Haspio, magandang morning. At ganun din kay RD, DAR Regional Director Jerry, Mr. Cupido Asuncion.
Long time no see. Oo nga, no. Makibalita lang tayo bago lang natin kausapin si Secretary Vince Dizon. Kausapin muna natin si Val Gonzales. May follow up po siya doon sa may kondo na may nahulog na tipak ng simento. Dati na palang inireklamo yung kondo na yan. RH5, Val Gonzales. Coming, Val! Elevator na unserviceable. Mga pagbagsak ng debris na ang tinatamaan ay mga kabahayan dito sa gilid ng establishmentong ito. Ito ay ilan lamang dun sa mga reklamong natatanggap si Jared Anthony ng barangay Laging Handa dito sa Atherton condominium building na ito kung saan nabagsakan ng tipak ng simento ang 3 estudyante. Sa panayam ko sa mga personel ng barangay Laging Handa, hindi na mabilang Jared Anthony ang reklamong kanilang natatanggap laban sa gusaling ito sa nakalipas na ilang taon. Sabi ng barangay, may pagkakataon na nagreklamo ang kalapit na mga bahay dito sa bahagi ng Castor Street dahil sa nababagsakan sila ng mga debris mula sa Atherton condominium. Sa record ng Quezon City Government, 1995 pa nang itayong gusali na pagmamay-ari ng isang negosyanteng pamilya. Sa ngayon ay pinapa-audit na ng City Government ang lahat ng record ng condominium na ito na magagamit sa pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso. Kahapon ng hapon ay sumailalim na sa surgery ang isa sa 12 taong gulang na estudyante na nabagsakan ng mga debris, pero batay sa record ng Capital Medical Center ay nasa critical pa rin kondisyon ang isa sa 2 batang biktima. Bukod sa tulong pinansyal ay nananawagan din ng dasal ang mga estudyante. Pumusad na rin ang investigasyon ng City Government na nangakong papanagutin ang lahat ng may kapabayan sa insidente. Nagtalaga na rin Jared Anthony ng PNP personnel itong dito sa lugar na ito. Nagtalaga na si QCPD Director Glenn Silvio para magbantay dito sa lugar habang nakakordon pa rin at hindi pa rin madaanan ang porsyon ng Tomas Morato kung saan bumagsak ang mga simento ng Atherton Place Condominium dito sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Utoy Gaddafi Jr. Ako si Val Gonzales, DCRA 2 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Ay, Kuya Ricky Alipio, maganda morning. Mayor Ray Katakutan, maganda morning. Baka dapat na kayo magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ordos! Kausapin natin ang lagi nagbibigay sa atin ng good news. Ayan! Dahil he always sees clearly, si DOTR Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying, Ka Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Salamat po sa mga good news nyo, ha, lalo na sa mga senior citizen at sa mga estudyante dyan sa MRT. Kayo na nga magsabi. Opo, unang-una ho, alam niyo naman, paulit-ulit ang Pangulo natin na kailangan tulungan natin ang mga kababayan natin, no? Yung pang-araw-araw na hirap nila sa pag-commute, kailangan naman padaliin natin ng konti. Kaya po, nung nakakuha po tayo ng mga report na nung pagkatapos pong nagbigay ng mas malaking diskwento ang ating Pangulo, medyo nahihirapan po sila, no? Pati yung mga estudyante natin dahil yung mga napakarami pang mga form na pinapapirapan, maintindihan naman natin din yung mga kasama natin sa gobyerno kasi mga requirement po yan talaga ng COA. Siyempre, takot po silang makasuhan o maimbestiga. Pero tayo po ay nakipag-usap, pati sa COA na rin, no, para magkaintindihan po na kailangan natin padaliin naman yung mga seniors natin, lalo na, wag naman natin pahirapan. So, napatanggal na po natin yung usual po nating nakikitang red tape na kailangan po pong isulat yung kamay, isulat yung
isulat yung mga pangalan nila, isulat yung mga ID number nila. So, natanggal na po natin lahat yun. No? So, sa ngayon po, sa lahat ng linya, papakita lang po ang ID para makakuha ng single journey ticket at ma-avail na po yung diskwento. Estudyante, pero, pare-pareho yan, Sec, estudyante, senior citizen, PWD, papakita lang yung ID, tapos 50% discount na, wala na cheche bureche. Opo. Pero lalo pa po nating napaganda kasi po, nung isang araw po ay nakipag-meeting tayo sa beep, yung beep card po na ginagamit sa commuter natin. And nag-ano na po sila, pati po yung kanilang pagbibigay ng mga beep card, automatic na po yung diskwento na 50% sa mga senior, PWD, saka estudyante. So meron ng beep card na, may beep card na ng parang pang estudyante at pang seniors? At pang PWD. PWD. Yan naman na. Ayos meron pala. po. Ayos. At ang maganda pa doon, Katunying, Jerry, dati kasi, pati yung private sector din pala may red tape kasi 5 araw pa pala yun. Kunyari, nag-apply ka, no? Pati pala sila, may 5 days pa sila. Nakiusap po tayo at maganda naman, pumayag sila. Pagka pumunta po ang senior PWD, pati estudyante sa mga station natin ng MRT at LRT, pakita lang nila ang ID nila, right then and there po, i-imprenta na yung card nila at makakuha na nila right then and there. So, teka muna. Para sa mga senior at PWD. Sobrang ginhawa po niyan. Pero matanong ko lang, bakit daw po ba nagkakaubusan ng beep card? Yan ang magandang tanong. Kasama din po yan sa pinag-usapan namin. Ang bottom line is, hindi nakakabayad yung ating mga riles. Kasi minsan nade-delay yung budget. So yung pag-deliver po ng beep bago nila may deliver yung next batch, nauubos na agad-agad yung mga beep card. So ang pinag-usapan po namin doon, mag-advance delivery na po ang beep card. At later on na lang yung bayaran, no? Kung made-delay man ng 1 linggo o sasaluhin na ho ng beep yun. So starting po yesterday hanggang bukas, nagdi-deliver na po sila ng total na 300,000 na beep card. Na yun ang na-compute nilang shortage. Aba, lalo na sa LRT. Natakot yata nung sinabi niyong maghanap kayo ng ibang supplier kasi kailangan naman po unahin natin siguro yung serbisyo. Kasi kung madigay ho ng konti yung bayad, kung 1 linggo lang naman o 2 linggo, okay lang naman. Basta naman, basta lang magmahihirapan yung mga kababayan natin. Saka, alam mo, Katunying, dahil din kasi sa delay ng delivery, ang nangyayari din kasi, yung mga kababayan nating iba na medyo masyado magagaling. Enterprising. Nananamantala, o yung mga enterprising nating kababayan, nag-hoard. Tama. Tapos binibenta nila times 10. Parang mga scalper sa basketball. Ganon na nga. Yung po talaga. Napakagaling minsan ng Pilipino sa ganyan Yan ang pinagbutihan. Taga muna, Secretary, meron daw pong isang magaling na nag-counterflow doon sa may Skyway. Kung pala, may findings na pala ngayon. Lasing, umamin? Lasing po. Siya mismo umamin, lasing siya. Saka actually, yun naman po ang suspetsa na natin. Kasi unang-una, stress ng madaling araw. Nangyari. Tapos kung nakita mo yung kanyang pagmamaneho, parang akala niya siya yung tama. Tapos yung ibang mga sasakyan na kasalubong niya, yun ang mali. So ito po, reminder na lang po ito sa mga kababayan natin nagmamaneho. Hindi po tayo papayag, kabigin-bigin ni Pangulo na makompromiso yung safety ng mga kababayan natin. Yan po ang hindi natin gagawin. At kung ang ibig sabihin nun, hindi na siya makakapagmaneho habang buhay, so be it po yun. Humihingi daw po ng tawad sa inyo, Sec. Baka daw ma-reconsider niyo yung lifetime ban. Alam niyo, madali ho kasing humingi ng tawad sa yung pagsisisi sa huli. Pero ito more than yung violation,
more than yung gravity, no? Yung, kasi hindi naman siya nag-counterflow sa ordinaryong... Ay, grabe yan. Ang tutulin ng sasakyan yan eh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito, hindi. Sobrang... more than that po, tingin ko, ang pinaka-importante dito, kailangan po magpadala tayo ng mensahe sa lahat na hindi po pwede ito. At lahat ng ginagawa natin, laging may consequence. At kailangan na nga hunyan tanggapin to. Hindi, meron po isa, naalala nyo no isang araw, yung sa may Silex naman, yung van driver na may mga namatay 5 yata yung namatay dyan. Ay, sus Mariano Kaindo. Grabe. Positive daw sa drugs yun? Sa drug test? Nag-positive sa drugs? Yan pong mga ganyan. Hindi na po yan talaga pinapalampas. Kamukha po nung yung driver na sa Solid North, nakamatay ng 12. Yun po, perpetual na rin po yun. Hindi po makakapagmaneho ulit yun. No? Ito pong sa Silex. No? Sa Silex. Hindi na rin po pwede yan. Nakamatay, tapos positive pa sa droga. Yan po talagang hindi po na natin pwedeng hindi po tayo pwedeng magbago ng isip diyan kasi yan po mensahe sa lahat na huwag niyong tutularan to kasi kung kayo makamatay o maka-aksidente, hindi lang mawawala ang lisensya niyo. Makukulong pa kayo. Makukulong pa. Opo. Nako, Secretary, alam naming busy kayo dahil ngayon nyo yata groundbreak yung Mount Kamuning. Ako po, ipapunta na doon. Sisimulan na po natin yung pinapatanggal po ni Pangulo na napakasamang Mount Kamuning na ginawa ng meme ng mga kababayan natin. Kasi hindi mo lang na maakyat-akyat. Bago naman ho natin magiba yun, kailangan magtayo tayo ng kapalit na mas maayos. So, yun po ay sisimulan na natin ngayong araw. At sana po kahit bago magpasko matapos na natin. Ayun! Medyo guminawa magandang balita po yan. Yung tawiran ng mga kababayan natin. Yes, sir. Ingat po. Salamat po, Secretary, sa mga good news. Yung mga ginagawa ninyo ay talaga namang nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan na minsan na-frustrate na sa nangyayari sa paligid, sa gobyerno, pero yung mga ginagawa niyo po, yung mga maliliit, yung nangunguya, yung araw-araw na karanasan ng ating mga kababayan na nasosolve dahil umiikot po kayo. Congratulations. Thank you po, Secretary. Ano lang po, sabi nga po ng Pangulo, tama na po yung mga politika na yan. Trabaho na lang po tayo. Kasi dami po ng problema. Kailangan sama-sama tayo, tulong-tulong po tayo. Yes, sir. Thank you. Thank you, Secretary. Thank you po. Thank you po, Katingin ka, Jerry. God bless po. DOTR Secretary Vince Dizon. Hindi, pero tama lang kumbatsero na tayo ay magsalita pag may nakikita tayong mali. Alam mo yung tungkol dun sa pila, yung pila ng mga senior citizen, nakakatakot-takot pang pinipila. Ang gumawa po niya ng sulat kay Secretary, si former COA Commissioner, Deputy Commissioner, Heidi Mendoza. Sumulat siya ng pagkahaba-haba kay Secretary Vince Dizon. Ang kagandahan po nito, hindi katulad ng ibang government officials, pag sinulatan mo, nagagalit. Si Secretary Dizon, nung nakita niya, valid yung complaint ng ating kababayan, sino man siya, umaaksyon agad. Yan ang dapat na maging response ng gobyerno sa atin. Kaya huwag naman kayong magsasawalang kibo pag may nakikita po kayo na mga mali sa ating paligid. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na! Trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where This time check is brought to you by ACS Manufacturing.